Hello guys! Time check, it's 1:49 ng hapon, February 10, 2025. So kung maalala natin na ang February 9, ayun yung last na sa 180 days na binigay ng COA kay Sara Duterte to file an appeal. Technically, kung talagang dapat susundin, kagabi ng 11:59 yung pinaka-due ng kanyang reglementary period na pumasok sa 180 days. Kung ako si Sara, kung talagang may balak siya na linawin ang kanyang kailangang linawin sa COA patungkol dun sa 73 million na disallowed amount na parte ng 125 million na confidential fund na kinuha niya, ni-request niya sa OP at binigay ng OP, in-approve ng Office of the President na kinuha sa contingency fund. Okay na tayo doon. So ngayon, doon sa paggasta noon ng confidential fund na yon na may question na 73 million ay kagabi pa dapat natapos yun. So ngayon ang katanungan natin, dapat kung ikaw si Sara, teka lang ang tanong ha, dapat kung ikaw si Sara at talagang wala kang ginawang mikos-mikos doon sa na-disallow sa'yo na 73 million, so dapat nung Friday ka, 'di ba? Kasi ang 180 days is not working days but calendar days. So kung ikaw talaga, wala kang ginawang mikos-mikos, so dapat nung Friday pa, 'di ba? Or nung Sabado ng tanghali kasi half day naman yata ang mga yan 'di ba? Oo. So walang ginawa si Sara Duterte nyo. So ngayon, ha? So ngayon ako nga meron akong haka-haka na hindi talaga siya mag-clear sa hinihingi ng COA na she's given 180 days to appeal. 'Di ba? Okay, so liwanagin natin. If and only if, matapos ang 11:59 mamayang gabi na magiging February 11 na, ano ang magiging implication nito kay Sara? So therefore, walang apila na ginawa. So, kung nasa COA na ngayon ang bola kung anong gagawin niya, there are two options. Ang options niyan ay sasabihin ni COA, okay, wala kang apila that you really spent it in good faith. 'Di ba? Wala kang galaw o 'di ba? So the COA now will rule, 'di ba? Okay, ibalik mo sa akin, 'di ba? Ang 73 million or, 'di ba? Maaaring i-deduct 'yon sa budget na nauukol diyan sa departamento mo, which is the OVP, 'di ba? Or kahit pa ganon, na na hindi siya papayag, then the COA now meron na siyang prerogative, meron na siyang chance na ma-refer ito sa Sandigan Bayan for technical malversation, 'di ba? Graft and corruption, or the most lagpas naman yan sa 50 million, pasok siya sa plunder case, 'di ba? So ngayon, backtrack tayo. So ibig sabihin kung hindi ka nag-apila, so walang chance na maka-motion for reconsideration ka if mag-rule out na ang COA, 'di ba? Anong imo-motion mo kung hindi ka naman nag-appeal, 'di ba? And then take note guys, sasabihin na naman ng mga DDS supporters na okay, meron pa namang Supreme Court, hindi naman korte ang COA, 'di ba? Take note, the COA has its own mandate. Ang maaari lamang ang tsansa na makapunta si Sara Duterte sa Supreme Court to file petition for certiorari is then kung yung kanyang motion for reconsideration, kung siya nagpasa ng appeal, ay hindi paboran ng COA. So that's the right then that she will go before the Supreme Court to ask to file petition for certiorari, questioning the jurisdiction of COA.
So ngayon, dahil hindi siya posible na matatapos ang araw na to, na hindi siya mag-file ng kanyang apila, so meaning, bar na lahat yon. So, babalik tayo sa paulit-ulit kong sinasabi na under Article 217 of the Revised Penal Code, and you can check it yourself kung ano ang meron doon. Kung ang isang public official na hindi kayang ipaliwanag ang perang ng taong bayang pinagkaloob sa kanya, there is a presumption of malversation. Maaari mo siyang tawaging magnanakaw. Right? Diba, there is a presumption of malversation. Nagkamal at hindi niya ginasto sa tama ang pera na pinagkaloob sa kanya. Pera ng taong bayan. So therefore, huwag kayong magalit kung tatawagin si Sarah na magnanakaw. Dahil technically, kinamal niya ang pera na hindi dapat nandun. Diba? Ginastos niya ang pera na hindi sa kanya. Ano ang tawag mo doon? Migninikyo? Hindi magnanakaw? Ngayon, babalik ko ang tanong sa mga DDS. Despite the fact na alam nyo na dapat na kung ano ang ginawa ni Sara Duterte, ngayon, eto ng tanong ko, paano ba ang suporta nyo dyan? Patuloy pa rin ba kayong maging syunganganganga? Kasi hahawak na naman kayo sa naratibo na si Sara Duterte ay minikos-mikos ng mga tauhan niya kuno na allegedly regular sa OVP, na allegedly kakamping daw di umano. So ngayon, inaantay ni Sara na ipitin siya ng 180 days na hindi gagawa ng report, siya naman ang pinakamataas sa posisyon na magsabi, pass your paper. Kailangan ko sa araw na to dahil kailangan kong i-clear ang pangalang Sara Duterte at ang institusyon ng OVP. Diba? So, ano tawag niyan? Patuloy pa rin ba kayong magpakasyunganga? Ha? At sasabihin ninyo na hindi mai-impeach at hindi magre-resign dahil ilalaban hanggang huli? Dahil walang ginawang masama? And take note, assumption tayo Paglagay na lang natin na nag-file ng apila. Meron po tayong kaso na kahit nag-file na ng apila, like the case of the mayor in Silang, na yung kanyang confidential fund na instead gamitin niya na tawag nito pang-intelligence purposes, pambayad dun sa kanyang mga intelligence, ay nagsabi yun na in a form of party-party lamang. So, nakitaan siya ng COA that he did it in good faith but not following the mandate of the confidential fund. However, nakitaan siya ng good faith doon, pero hindi yan nag-exclude sa kanya na hindi siya kakasuhan ng COA at hindi sa kanya ni-require na ibalik ang pera. Oo, so meron pa na nag-file ng appeal, nakitaan ng magandang good faith yung gobernador ng Sarangani na may disallowance na nag-file ng apila pero hindi kinatigan ng COA. Pinabalik pa rin ang pera. So ngayon, saan kayo dyan? Saan kayo dyan, mga Duterte supporters? Kung if and only if that this 73 million ay mabigyan siya ng notice of settlement, nakitaan ng good faith. Take note, hindi pa lang din ito ang na may notice of disallowance ni Sara. Meron pa sa pamamagitan nung nasa DepEd pa siya. At meron pa may naka-notice of suspension siya ngayon na kung hindi niya maipapaliwanag, matik notice of disallowance na naman. So ikaw, DDS, patuloy ka pa rin ba magpapahangal-hangal-hangal sa pagsuporta kay Sara? You are not loving the Filipinos, you are not loving the country, but you love the Dutertes. So anong tawag sa inyo ngayon? Sabihin nyo na naman, si Bruja bayad. Come on.